So ayan po, magandang morning sa inyong mga boss at welcome sa ating vlog. So sa araw po na ito, andito po tayo ngayon sa bayan po ng Guimba Nueva Ecija naman po. At meron po may ipapakitang property po dito na agricultural land. Ito po ay rice field po siya, bukid. So ito po yung property na binibenta, itong bagong tanim lang po. At ang maganda po dito, nakaalong farm to market road po siya, sementado, 2 lane. At shout out po kay kuya na nagtataho. Ayan, baka may libre dyan kuya. So dito po sa property na ito, meron pong katabing akasya. Ito po yung puno ng akasya na silbing niliman po dito ng mga nagbubukid. So ito po yung property. Ito po ay meron pong sukat na mamaya boss na 1.2 now, pero ang binibenta lang 1 hectare lang. So isa-subdivide yung 2,000 square meter. At ang source of water po dito deep well. So at ang presyo po ng property nito ay 2.2 million. Ayon po sa source po namin, yan si Pare Kevin, siya po yung naglapit po sa amin sa property nito. Siya po yung nakadirect mismo po sa seller. So nakadepende lang po kami sa price po na ibibigay sa amin. Ganun din po sa detalye ng property nito. So ang property po nito ay titled property po siya. At ang maganda po dito ay ano boss, buhay pa yung nakapala sa titulo? Ay, yung babae na lang. So yung nakapangalan sa titulo, yung babae na daw yung nabuhay. So ibig sabihin nito, married to, married. Patay na yung asawa niyang lalaki. Okay. So extrajudicial na pala siya, pero buhay pa naman yung isang nakapangalan, pero pipirma pa rin po yung mga anak. Ayan po. So hanggang doon pa na ba sa may sa may akasya ba? Lagpas ba? Ay, isang pinitak pa. Ay, dito kaluwang hanggang doon. Okay. So lalagpas pa daw po doon sa may mga puno ng mga akasya po doon. Lalagpas pa daw mga gato rin daw kalawang. Kasi dito sa harap po, kasi dito sa may Barangay Cemented Road hanggang doon po sa may mga puno na yon, ang estimate ko po siguro na sa mga kulang-kulang o kalahating hektarya po. So 1 hectare yung binibenta, lalagpas pa po doon, gato rin po kalawang doon daw sa kabila. At isa-subdivide po yung 2,000 square meter daw po siguro sa bandang likod na po yon. Ayan. So maganda po itong property na ito sa mga mahilig pong mag-farming, sa mahilig pong magbukid. Maganda po ito. At ang isa pa maganda po dito nga, nakaalong cemented road na po siya. Wala po kayong dadaan ng rough roads. So andun lang po yung isang property na nabenta po namin, yung may kubo po doon na nabili po ng isang kliyente po namin. At sa ngayon ay meron na sila CR, meron na silang tawag ito sa may kusina. At yan lang po yung barangay road sa part na yan. At andun lang po yung Converge internet connection. Ang source of po nito, yung electricity, medyo malayo-layo nga lang po. Kukuha po tayo doon sa part na yun sa bandaran. Siguro pagdating po siguro ng araw, malalagyan na rin po ng internet po dito. So sa ngayon po ay solar light po muna yung gagamitin, o kaya generator po. Pero kung magpapakabit po tayo ng kuryente, doon po sa mga kabahayan po doon. Ayan. At ang source of water po dito, deep well, nawasa, wala pa po. Sakali po pagdating nga po ng panahon, malalagyan na rin po. Sa ngayon po kasi ay puro bukid pa po kasi dito. Pero yung mga kabahayan lang po, malapit lang po kasi mga part na yan, kabahayan na yan. Ayan po yung mga part po dyan, mga kabahayan na po. So hindi na po ako makapunta-punta sa part na yan. Pero tatry ko pa rin pumunta ron. Kasi dito nga po, yung tignan yung pilapil, putik po. Baka naman po maputik po ako pag pumunta po ako doon sa mga puno na yon, mga akasya na yon. So ang gagawin na lang po natin, panoorin nyo na lang po yung kanyang drone video para makita nyo po yung kabuuan ng property. Kung tuyo lang po sana yung pilapil, pupuntahan ko po doon. Pero yun nga lang po ay naka-chinelas lang po ako. Baka maputikan po tayo. Ayan, so itong palay po nila, katatanim lang po ito, siguro pang 5 araw na siguro to na nakatanim. At magbibilang ka lang ng mga 15 to 20 days, pwede mo na siyang sabuyan ng abono para mas lalong gumanda yung palay. Ang variety ng palay na to, di ko alam kung anong variety nito.
Pero karamihan na po mga tinatirahin po nila dito mga hybrid, mga inbreed ganun po. Tapos ito po umaani po ito ng mga ano, sa Italia po kasi ang pag inbreed po ang inaani po niya nasa mga kulang-kulang 100. Pero pag mga hybrid po lalagpas pa po sa 100. Sabihin na natin umaani po ito ng mga 80 to 90 kaban o higit pa po doon, mga 100 more or less sabihin na po natin. Ayan. So maganda po itong property na ito. At least may liliman na po dito pag sakaling nag-viewing po kayo. May liliman na. Ayan. So tignan po, may nagbebenta po ng taho, si Kuya. Kaya may mga nagbebenta rin po dito ng mga ulam. Ayan. So maraming salamat po sa patuloy niyo pagsuporta po sa akin, sa aming Team Realtors at sa aking vlog, sa JLAT Vlog. Ganoon din po sa aming isang vlog na Post Change Vlog. Maraming salamat po. At ayun nga po, sabi ko po sa inyo, panoorin niyo po yung kanyang drone video para makita niyo po yung pinakadulo po doon. At i-highlight na lang po namin kung hanggang saan yung expected na boundary po doon sa part na yan. Opo. So hanggang dito po muna. At sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag niyo sanang kalimutan po mag-subscribe at pakihit na rin po yung notification bell para ma-update po sa mga binablog po namin mga property na kagaya po nito. At ayun po, kung gusto niyo mag-viewing, mag-schedule lang po kayo. So hanggang dito po muna at maraming salamat po at God bless po. I'm a